Ang akin pong katanungan ay tungkol sa Apokalipsis 20, yung 1,000 taon. Ang tanong ko ay, sa loob ba ng 1,000 taon na nakakulong o nakagapo si Satanas, ay wala na pong kaguluhang nangyayari sa ating daigdig. At ang kasunod po niyan, kailan po mangyayari ito o nangyari na po ba ito ang 1,000 taon? Ito po ang unang katanungan ko. Salamat sa pagdalo mo, kapatid na Leo Degario. Yung 1,000 taon, di pa nangyayari yun, kapatid. Mangyayari lang yun pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli. Basahin natin ang 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagka nabuhay na yung mga kay Kristo, sa unang pagkabuhay na maguli, ang kasunod nun, maghahari sila, yung mga nabuhay, na patay na mga kay Kristo, mga banal, mga sumunod, bubuhayin. Pagkatapos nilang mabuhay, maghahari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ay, hindi pa nangyayari yan kasi hindi pa naman nabubuhay mga patay, kapatid eh. Ngayon, pag nabuhay na yung mga patay sa unang pagkabuhay na maguli na tinatawag sa Biblia, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Doon sa loob ng 1,000 taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Tuloy natin yung binabasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 1. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking kanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Ang nalolooban ng 1,000 taon mula sa pagkabuhay ng mga patay na maghahari sila kasama ni Kristo, ang Diablo naman sa nalolooban ng 1,000 taon, kinulong naman. Ano? Ang tanong mo, meron pa bang kaguluhang mangyayari sa mundo, sa daigdig, sa loob ng 1,000 taon na wala na si Satanas? Alam mo kapatid, ganito. Si Kristo naghahari sa iglesia, di ba? Nung una, naghahari siya sa iglesia. May nanggugulo pa rin eh. Hindi naman lahat ng gulo galing kay Satanas eh. Kapatid na Lidegario, hindi lahat ng gulo galing kay Satanas. May galing din sa tao. Akala kasi natin, lahat ng gulo, lahat ng mga masasama galing kay Satanas. Ang tao meron ding sariling kasamaan. Kahit wala si Satanas, pwede ring sumama ang isang tao sa kanyang sarili. Basahin natin ang Santiago 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Yun, merong sariling masamang pita ang tao eh. Iba yung pita na inuudyok ni Satanas. Ang tao merong sariling masamang pita, kapatid na Leo Degario. Ang tao natutukso pag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Nahihikayat siya ng sarili niyang masamang pita. Ayun. Kita mo? Ano ibig kong sabihin? Ba't ko binabasa ito? Kasi kung lahat ng gulo, lahat ng kasalanan galing kay Satanas, hindi paparusahan ng Diyos ang tao. Dapat si Satanas lang ang parusahan. Siya pinanggalingan ng lahat ng masama eh. Pero hindi, kaya nga may tao ring paparusahan kasi ginawa mo yung masama, hindi dahil sa tinukso ka ni Satanas. Ginawa mo yung masama dahil gusto mo ring gumawa ng masama. Para rin yung mga ibang anghel. Merong ibang anghel nagrebelde rin sa Diyos, hindi naman dahil kay Satanas lang eh. Merong mga anghel sa kanilang sarili, nagrebelde sa Diyos, kaya nga hindi sila rin pinatawad ng Diyos eh. Ikalawang Pedro 2:4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kalaliman upang ilaan sa paghuhukom. Tamo? Merong mga anghel eh, hindi naman sila tinukso ni Satanas dahil ang mga anghel malalakas yan eh.
Pero sa kanilang sariling kagustuhan, ano ang ginawa ng mga anghel na ito? Kaya hindi sila pinatawad ng Diyos. Basahin natin ang Judas 1:6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ayon, sabi ni San Judas, may mga anghel na hindi nag-iingat ng kanilang sariling pamunuan. Ayon, may mga naging masamang anghel dahil kay Satanas. Pero merong mga anghel, hindi dahil kay Satanas sila naging masama. Sila mismo ang kusa. Sinasabi ni San Judas, mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan. Iniwanan ng kanilang sariling tahanan. Sa kanilang sariling kusa, lumabag sila sa pamunuan ng Diyos. Kasi ang mga anghel, may pamunuan po yan eh. Kaya nga may tinatawag na arkanghel. Yung arkanghel, yun po, prinsipe ng mga anghel, kagaya ni Miguel. Pangunahin siya sa mga anghel. May mga anghel, ayaw pasakop kay Miguel, iniwanan yung pamamahala ni Miguel, nagsarili. Yun ngayon ang mga naging demonyo. Hindi po lahat ng anghel sumama dahil kay Satanas. Gaya rin naman ng tao. Hindi lahat ng tao sumasama dahil kay Satanas. May tao na kahit sa sarili niyang masamang pita, sumasama siya, gumagawa siya ng masama. Ang tanong ng kapatid na Leo Degario, sa loob ba ng 1,000 taon na nakakulong na si Satanas, wala nang mangyayaring kaguluhan o mga masasamang bagay? Meron pong mga tao mismong sa loob ng 1,000 taon, hindi pa rin maniniwala kay Kristo. Pakinggan nyo sa Apokalipsis. Ganito ang ating mababasa. 9:20. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyusang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nangakakakita, ni nangakaririnig man, ni nangakalalakad man. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Meron mga tao, kahit na nakararamdam na ng mga parusa ng Diyos, hindi pa rin nagsisisi. Kaya meron talagang taong mga masasama na sumama, hindi lang dahil kay Satanas, kundi dahil sa kanilang sariling masasamang pita, kapatid. Kasi kung totoo na si Satanas ang may kagagawa ng lahat ng kasamaan, dapat walang taong maparusahan. Dapat patawarin lahat ng Diyos. Pero bakit may mga taong paparusahan? Kasi meron siyang sarili niyang kasamaan. 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasakanya at ang kasamaan ng masama ay sasakanya. Ayon, ang hustisya ng Diyos, kahit sumama yung ama, hindi naman madadamay ang anak eh. Kahit sumama yung anak, hindi rin naman madadamay ang ama. Ang katwiran ng Diyos, yung katwiran ng wika ng matuwid, nasa kanya yon. Yung kasamaan ng masama, nasa kanya yon. Kaya mayroong kanyang sariling kasamaan ng tao. Dahil doon, hindi siya maliligtas, paparusahan siya ng Diyos. Sa kasamaang ginawa niyang pansarili, hindi siya pinilit, hindi siya tinukso, inisip niyang gumawa ng masama, yon ang dahil kaya nagpaparusa ang Diyos. Pakinggan mo, sa isang talata ng Henesis, Kapitulo 6, At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. yun, merong mga tao nakita ang Diyos na mabigat ang kasamaan, ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso, pawang masama lamang parati. Kaya meron po mga tao talaga, masasama ang isip, masasama ang puso. Kahit na alisin mo pa si Satanas, meron pa rin masasamang mga tao. Yun ang dapat nating maintindihan. Kaya makakita mo yung senaryo sa 1,000 taon, sa 1,000 taon na yon na maghahari si Kristo, meron doon na maniniwala, meron doon magsisisi, meron doon maliligtas pa kasi sabi ng Biblia, yun yung mga nalabi sa binhi ng babae. Yung nalabi. Kasi kaya nalabi, pagka nakuha na yung mga una, sa unang pagkabuhay na maguli, meron pang malalabi sa binhi ng babae, 12:17 ng Apokalipsis. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi
na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Merong nalabi pa sa binhi eh. Pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli, kaya nga meron pang 1,000 taon eh. Meron pang meron pang matitira ron na tinatawag sa Biblia na binhi pa ng babae na maliligtas. Kaya kapatid, meron pang silbi yung 1,000 taon sa pagliligtas, maghahari pa si Kristo. Pero hindi lahat ng tao noon maliligtas kasi merong hindi magsisisi, merong mananatili sa kanilang kasamaan. Sana naunawaan mo kapatid na Leo de Gario. Ang nagawa ko po. Ang pangalawa ko pong katanungan ay tungkol sa Mateo 10, talata 34 hanggang 36. Ang paniniwala ko po, ang Panginoong Kristo ay sinugo ng Diyos Ama upang mangaral at para sa ating kaligtasan. Ang Panginoong Kristo ay pag-ibig at siya ay laging mababati sa kanyang mga alagad ng peace and joy. Kaya itong talata ni Mateo ay parang taliwas sa mga paniniwala ko. Po kapatid, walang taliwas na salita ang Diyos. Masisipin mo yan na mayroong taliwas na salita ang Diyos. Basahin natin ang 8:8 ng Kawikaan hanggang 9. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Yon, maliwanag yon. Ang lahat ng salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Kanino walang liko? Malinaw sa kanyang nakakaunawa. Pag hindi ka nakakaunawa, magkakakontradiksyon nga. Pero kung nakakaunawa ka, hindi kontradiksyon ang salita ng Diyos. Walang kahit isang kontradiksyon sa Biblia. Pakita ko sa iyo kapatid, yung binigay mong talata, 10:31, 34, saka 36. Basahin natin. Huwag nga kayong mga takot. Kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat, sino mang sa aking magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Ganito kapatid, pag-aralan natin yung konteksto. Sabi niya, yung magmakahiya sa akin sa gitna ng mga tao, ikakahiya ko rin siya sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Dalawang klase ang tao sa lupa. Isang tumatanggap kay Kristo, isang ikinahihiya si Kristo, ayaw kay Kristo. Dalawang klase, tandaan mo kapatid. Isang tumatanggap at saka isang ayaw tumanggap. Isang ikinararangal si Kristo, isang ikinahihiya si Kristo. So, dalawang tao ang nasa lupa na dinatnan ni Kristo. Sabi niya ngayon, hindi ako nagdala ng kapayapaan sa lupa, kundi tabak. Bakit ganun? Para bang walang kapayapaan siyang dala, kundi tabak. Maliwanag naman, para kung uunawain mo, hindi siya nagdala ng kapayapaan sa lupa. Wala ba siyang dalang kapayapaan? Meron. Basahin natin kung may dala siyang kapayapaan. 14:27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Maliwanag dito, Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Kanino? Hindi sa sanlibutan. Sa mga lingkod niya, sa mga tagasunod niya. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Iba pala yung kapayapaang panlupa o pang sanlibutan, iba yung kapayapaang para sa lingkod ni Kristo. Ang tunay na kapayapaang mula kay Kristo, nasa kanyang mga lingkod. Pero yung ayaw tumanggap sa kanya, yung ikinahihiya siya, hindi tatanggap yun ng kapayapaan sa kanya. Kasi yung kanyang daladalang kapayapaan para sa kanyang mga lingkod, hindi para sa sanlibutan. Kaya ang mangyayari, yung tatanggap ng kapayapaang bigay ni Kristo, magkakaroon ngayon ng pagkakaiba doon sa ayaw tumanggap ng kapayapaang galing kay Kristo. Ano ang magiging resulta? Basahin natin ng patuloy
sa 35. Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yun pala naman ang ibig sabihin ni Kristo eh. Hindi siya nagdala ng kapayapaan sa lupa dun sa mga taong ayaw kumilala sa kanya. Kaya, halimbawa, yung anak kumilala kay Kristo, yung ama ayaw naman kumilala, magkakaroon ng pagkakaawa yung ama't anak dahil kay Kristo. Halimbawa, tinanggap ng isang anak si Kristo, yung tatay niya na may lasenggo ayaw tanggapin, may gera silang dalawa ngayon. Halimbawa, yung biyanang babae tumanggap kay Kristo, yun namang manugang na babae ayaw tanggapin si Kristo, doon sa biyanang babae, walang kapayapaan. Pero doon sa tumanggap kay Kristo, may kapayapaan siya. Bakit? Kasi yung kapayapaang dala ni Kristo, hindi para sa sanlibutan na gumagawa ng mali. Na gumagawa ka na ng mali, payapa ka pa, lasenggo ka na, payapa ka pa, ikaw babaero na, payapa pa rin ang puso mo, wala kang alalahanin sa ginagawa mong masama. Sa isang Kristiyano, ang kapayapaan ay ang kapayapaan ng puso at isip na sa paggawa ng kabutihan at pagsunod kay Kristo. Yung ayaw sumunod kay Kristo, ang kanilang gusto, lasingan, droga, maling gawain, mga bisyo, paano kayong magkakasundo nung isang tumanggap kay Kristo? Kaya magkakaaway. At pag dumating ang panahon na halimbawa, yung tatay mo, mas gusto yung kalayawang kaysa kay Kristo, ang sabi ni Kristo, ang umibig sa kanyang ama, higit sa akin, di karapat-dapat sa akin. Doon sa mga tiempo na yon, mararamdaman mo, may kapayapaan ka kay Kristo, pero meron kayong kontra ng tatay mo. Dahil yung tatay mo'y lasenggo. May kapayapaan ang lingkod ni Kristo, pero may kontra yung biyenan mo sa'yo. May kapayapaan ng isang ina na tumanggap kay Kristo, ayun naman kanyang anak na babae ayaw kay Kristo, meron silang kontra. Hindi naman na ibig sabihin nun ay gera. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi lang sila magkakasundo dahil sa dala ni Kristo. Ano ba yung dala ni Kristo? Tabak. Ano ba yung tabak na dala ni Kristo? Basahin natin ang Apokalipsis. Ganito ang ating mababasa. Kung ano yung tabak na yon, 19:11 ng Apokalipsis. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema, at siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo, at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararamta ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa, at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa bibig niya, yung berbo ng Diyos, na tinatawag na ang berbo ng Diyos, sa bibig niya lumalabas ang isang tabak na matalas. Nakahanda siya para makipaggera. May hukbo siyang pinangungunahan, mga nakasakay sa babayong puti. So, naglalarawan niya ng digma. Ang kanyang daladala, nasa bibig niya lumalabas, tabak. Alin ba yung tabak na yon na lumalabas sa bibig ng berbo? Basahin natin yung 6:17 ng Efeso. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kaya pala yung tabak lumalabas sa bibig, kasi salita pala ng Diyos yun. Kaya sabi ni Kristo, huwag niyong isiping nagdala ako sa lupa ng kapayapaan. Ang dala ko, tabak. Alin yun? Yung salita ng Diyos. Dahil dun sa salita ng Diyos na yon, pag tinanggap ng tatay, tinanggihan ng anak, magkakagalit yung mag-ama. Pag yung tabak na yon, nadala ni Kristo, tinanggap ng ina, tinanggihan naman ng anak na babae, magkakagalit silang dalawa. Yun ang kahulugan nun, kapatid na Leodegario. Sana naunawaan mo. Salamat po. Manuwa po. Salamat. Salamat sa Panginoon.